Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Gabing iyon, isang matagal ng lihim ang nabunyag, isang katotohanang nang mailantad ay nagbago ng lahat. Si Greg, isang amang hindi kailanman nakalimot sa sugat ng nakaraan, ay bitbit ang sugat ng pagtataksil ni Regina sa loob ng 10 taon, araw-araw na muling binubuhay ito. Sa kanyang isip, hindi anak si Edward. Kahit minsan ay ipinakita ni Regina ang resulta ng paternity test, itinuring ni Greg na peke ang ebidensya. Kapag ang galit ang pumuno sa puso, kahit ang katotohanan ay nagmumukhang kasinungalingan. Lumaki sina Edward at Paulo sa isang mayamang pamilya, ngunit walang pagkilala o pagmamahal. Tinanggap si Paulo, ngunit si Edward ay laging anino lamang, naroroon, ngunit kailanman hindi sapat. Bago pa man maghilom ang sugat ng nakaraan, dumating si Aldrin, isang Belmonte na ang pangalan ay nakatali kay Walter, dating minamahal ni Regina. Ipinahayag ni Aldrin ang kanyang layunin. Hindi ito para sa yaman o kapangyarihan, kundi para sa paghihiganti. Sa kanyang paningin, ang relasyon ni Regina sa kanyang ama ang sumira sa kanyang pamilya, nagkakahalaga ng pagkawala ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Regina na matagal nang natapos ang ugnayan, ngunit para kay Aldrin, hindi kailanman natatapos ang nakaraan. Ang bigat ng kanyang paghihiganti ay kailangang pasanin ng buong pamilya. Sa gitna ng tensyon, isang tanong ang sumibol sa isip ni Edward. Bawat salita ni Greg, bawat hinalang tingin, ay umuukit sa kanyang isipan. Hindi na niya matakasan ang tanong, sino ba talaga ako? Sa wakas, hinarap niya ng direkta ang kanyang ina upang malaman ang katotohanan. Ang pagdating ni Aldrin ay parang bagyo. Biglang lumitaw ang kanyang pangalan, dala ang taon ng naipong galit. Siya ay isang Belmonte, nakatali kay Walter, nakaraan ni Regina. Dito, nagsimula ang banggaan ng mga nakatagong lihim. Tahasan ang pahayag ni Aldrin, hindi yaman o kapangyarihan ang kanyang layunin, kundi paghihiganti. Ipinaliwanag ni Regina na matagal nang natapos ang relasyon, isang kabanatang isinara na niya. Ngunit para kay Aldrin, hindi natatapos ang nakaraan. Ang bigat ng kanyang paghihiganti ay kailangang pasanin ng buong pamilya. Samantala, paulit-ulit na umuukit sa isip ni Edward ang bawat salita, bawat hinalang tingin. Hindi na niya matakasan ang tanong, sino ba talaga ako? Sa wakas, hinarap niya ang kanyang ina. Tinitigan niya ito, humingi ng sagot. Hindi aliw, hindi palusot, kundi katotohanan. Ngunit umiwas si Regina. Mariin niyang itinanggi. Sinabing galit lamang ang pinagmumula ng mga salita ni Greg. Ngunit madalas, ang katahimikan ang pinakamalakas na kumpisal. At kinabukasan, sumabog ang lahat. Sa pulong ng kumpanya, kung saan naroon ang lahat, ang isang karaniwang araw ay naging bangungot. Dumating ang pulisya. Sa harap ng lahat, iniutos ni Greg ang pag-aresto kay Edward. Ang ebidensya, relo ni Edward, natagpuan sa guho ng nasunog na tahanan ng pamilya Campo. Sa isang iglap, itinuring na sala rin si Edward. Mabilis, malamig. Parang matagal nang hinihintay ni Greg ang sandaling iyon. Doon gumuho ang pader ng katahimikan. Sa harap ng lahat, ibinunyag ni Greg ang matagal ng lihim. Hindi niya anak si Edward. Wala siyang karapatan, wala siyang dugong ipinagmamalaki, wala siyang lugar sa pamilya. Nagulat ang lahat, tila tumigil ang mundo. At sa isang sulok, nakatayo si Paulo, hindi kailanman inakalang maririnig ang ganoong katotohanan. Naguguluhan, sugatan, at puno ng galit. Diretsong hinarap ni Paulo ang kanyang ina. Walang paligoy, humingi siya ng sagot. Sa wakas, bumigay si Regina. Inamin niyang minsan siyang nasangkot kay Walter,
Ngunit hindi bunga ng ugnayang iyon si Edward. Hindi siya anak ng kasalanan, kundi sariling dugo ni Greg, kapatid ni Paulo. Ito ang katotohanang matagal nang itinanggi ni Greg. Ngunit para kay Paulo, hindi sapat ang salita. Nais niya ng patunay. Kaya't hinarap niya si Aldrin. Isang tahimik, ngunit matinding pagtutunggalian ang sumunod. Walang sigawan, walang palabas. Ngunit bawat salita ay matalim na parang talim. Doon natutunan ni Paulo ang tunay na katotohanan. Totoo ang galit ni Aldrin. Mas komplikado ang nakaraan, ngunit higit sa lahat, inosente si Edward. Ang tanong ay nanatili. Kapag ang katotohanan ay nabunyag, kaya ba itong tanggapin? O pipiliin ng isang ama ang galit kaysa sa sariling dugo? Sapagkat madalas, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi kasinungalingan, kundi ang katotohanang matagal mong iniiwasan. Ngayon, nasa iyong mga kamay ang paghatol. Kung ikaw si Greg, magtitiwala ka ba sa ebidensya o kakapitan ng sakit? Kung ikaw si Edward, lalaban ka pa ba para sa amang paulit-ulit kang itinakwil? At kung ikaw si Regina, hanggang kailan mo kayang ipagtanggol ang katotohanan bago ito sumabog? Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat matapos mailantad ang katotohanan, ang katahimikan ay nagiging mas mapanganib. Sa loob ng selda, nag-iisa si Edward. Tahimik, nakatitig sa kawalan, ngunit sa kanyang isip ay nagngangalit ang bagyo. Paulit-ulit na umuukit ang tinig ni Greg, isang pariralang hindi niya matakasan. Hindi kita anak? Isang simpleng pangungusap, ngunit para kay Edward, bawat ulit ay parang kamatayan. Bawat sandali ay hindi na lamang tanong ng pagkakakilanlan, kundi isang digmaan. Digmaan para sa katotohanan. Digmaan para sa kanyang sariling pangalan. Sa labas, hindi mapakali si Paulo. Hindi pa niya nakikita ang ganitong pagbagsak, hindi lamang ng kanyang kapatid, kundi ng buong pamilya. Sa unang pagkakataon, sumibol ang pagdududa sa kanyang isip. Hindi laban kay Edward, kundi laban kay Greg. Bakit napakabilis ng lahat? Isang relo lamang, at sapat na iyon upang ipaaresto ang sariling anak. O matagal na ba itong nakaplano? Doon nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso. Sunog, relo, galit. Sa likod ng kurtina, tila may humihila ng mga tali. At paulit-ulit na bumabalik ang pangalan. Aldrin. Habang nilalamon ng kaguluhan ng lahat, tahimik siyang nakamasid. May kakaibang ngiti sa labi para bang alam na niya ang susunod na eksena. Doon napagtanto ni Paulo. Hindi ito aksidente. Ito'y plano. Perpekto, tiyak. Walang pagkakamali. Isang bitag at si Edward ang target. Ngunit bakit? Kung paghihiganti ang layunin, bakit si Edward ang isasakripisyo? O may mas malalim pa ba kaysa paghihiganti? Samantala, sa isang madilim na silid, hinarap ni Regina si Greg. Wala nang luha, wala nang pakiusap. Pagod na siya. Sa malamig na tinig, nagtanong siya. Hanggang kailang kakakapit sa kasinungalingang ito? Ngunit hindi na nakikinig si Greg. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Ang kanyang nakita, ang kanyang pinaniwalaan, at higit sa lahat, ang sugat ng pagtataksil na kanyang nadama. Hindi ako nagkakamali. Mariin niyang sagot. At dito naging malinaw, hindi na ito tungkol sa katotohanan, kundi tungkol sa pagmamataas. Tungkol sa sugat na ayaw niyang paghilumin. Isang lalaking mas pipiliing wasakin ang lahat kaysa aminin ang sariling pagkakamali. Ngunit habang lumalala ang tunggalian, isang nakatagong katotohanan ang nagsimulang lumitaw. Ang relo, hindi lang basta relo. Ilang araw bago ang sunog, ito'y nawala. At ang huling pagkakataong nakita ni Edward ito sa kamay ng iba, hindi sa kanya, kundi kay Aldrin. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Agad na nagsimulang maghanap ng ebidensya si Paulo, CCTV footage. Mga empleyado, bawat galaw. Hakbang-hakbang, lalong luminaw ang katotohanan. Ang sunog na tumupok sa kanilang tahanan
ay hindi bunga ng galit ni Edward, kundi plano ni Aldrin. Isang planong hindi lamang para sa paghihiganti, kundi upang lipulin ang buong pamilya Campo. Ang unang hakbang, sirain ang pundasyon, ang tiwala, at ang dugo. At ang pinakamabisang paraan ay pagbanggain ang ama at anak sa bitag ng kasinungalingan. Ngunit habang papalapit sila sa katotohanan, lalo ring lumalaki ang panganib. Sapagkat si Aldrin ay hindi basta galit, siya ay malamig, kalkulado. Inaayos ang bawat galaw ng paghihiganti na parang mga piyesa sa isang chessboard. Hindi kita anak? Isang simpleng pangungusap, ngunit para kay Edward ay parang paulit-ulit na kamatayan. Bawat segundo, hindi na lamang ito tanong ng pagkakakilanlan, kundi isang digmaan. Digmaan para sa katotohanan. Digmaan para sa kanyang sariling pangalan. Sa labas, hindi mapakali si Paulo. Hindi pa niya nakikita ang ganitong pagbagsak, hindi lamang ng kanyang kapatid, kundi ng buong pamilya. Sa unang pagkakataon, sumibol ang pagdududa sa kanyang isip. Hindi laban kay Edward, kundi laban kay Greg. Bakit napakabilis ng lahat? Isang relo lamang at sapat na iyon upang ipaaresto ang sariling anak. O matagal na ba itong nakaplano? Doon nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso. Sunog, relo, galit. Sa likod ng kurtina, tahimik na nakamasid si Aldrin. May kakaibang ngiti sa labi, para bang alam na niya ang susunod na eksena. Doon napagtanto ni Paulo. Hindi ito aksidente, ito'y plano. Perpekto, tiyak, walang pagkakamali. Isang bitag, at si Edward ang target. Ngunit bakit? Kung paghihiganti ang layunin, bakit si Edward ang isasakripisyo? O may mas malalim pa ba kaysa paghihiganti? Samantala, sa isang madilim na silid, hinarap ni Regina si Greg. Wala nang luha, wala nang pakiusap. Pagod na siya. Sa malamig na tinig, nagtanong siya. Hanggang kailan ka kakapit sa kasinungalingang ito? Ngunit hindi na nakikinig si Greg. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Ang kanyang nakita, ang kanyang pinaniwalaan, at higit sa lahat, ang sugat ng pagtataksil na kanyang nadama. Hindi ako nagkakamali, mariin niyang sagot. Mariin. At dito, naging malinaw. Hindi na ito tungkol sa katotohanan, kundi tungkol sa pagmamataas. Tungkol sa sugat na ayaw niyang paghilumin. Isang lalaking mas pipiliing wasakin ang lahat kaysa aminin ang sariling pagkakamali. Ngunit habang lumalala ang tunggalian, isang nakatagong katotohanan ang nagsimulang lumitaw. Ang relo, hindi lang basta relo. Ilang araw bago ang sunog, ito'y nawala. At ang huling pagkakataong nakita ni Edward ito sa kamay ng iba, hindi sa kanya, kundi kay Aldrin. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Agad na nagsimulang maghanap ng ebidensya si Paulo, si CCTV footage, mga empleyado, bawat galaw. Hakbang-hakbang, lalong luminaw ang katotohanan. Ang sunog na tumupok sa kanilang tahanan ay hindi bunga ng galit ni Edward, kundi plano ni Aldrin. Isang planong hindi lamang para sa paghihiganti, kundi upang lipulin ang buong pamilya Campo. Ang unang hakbang, sirain ang pundasyon, ang tiwala, at ang dugo. At ang pinakamabisang paraan ay pagbanggain ng ama at anak sa bitag ng kasinungalingan. Ngunit habang papalapit sila sa katotohanan, lalo ring lumalaki ang panganib. Sapagkat si Aldrin ay hindi basta galit. Siya ay malamig, kalkulado, inaayos ang bawat galaw ng paghihiganti na parang mga piyesa sa isang chessboard. Handa siyang hindi lamang sunugin ang tahanan, kundi pati ang katotohanan mismo, para lamang manatiling buhay ang kanyang paghihiganti. Dalawang landas ang nakalatag. Mailalantad ang lahat o may isa na muling mawawala sa dilim. Habang lalo silang lumalapit sa katotohanan, mas lalo ring lumaki ang panganib. Sapagkat si Aldrin ay hindi lamang galit. Siya ay malamig, kalkulado, inaayos ang bawat galaw ng paghihiganti na parang mga piyesa sa isang chessboard. Handa siyang hindi lamang sunugin ang tahanan, kundi pati ang katotohanan mismo,
para lamang manatiling buhay ang kanyang paghihiganti. Hindi kita anak, isang simpleng pangungusap, ngunit para kay Edward ay parang paulit-ulit na kamatayan. Bawat segundo, hindi na lamang ito tanong ng pagkakakilanlan, kundi isang digmaan. Digmaan para sa katotohanan. Digmaan para sa kanyang sariling pangalan. Sa labas, hindi mapakali si Paulo. Hindi pa niya nakikita ang ganitong pagbagsak, hindi lamang ng kanyang kapatid, kundi ng buong pamilya. Sa unang pagkakataon, sumibol ang pagdududa sa kanyang isip. Hindi laban kay Edward, kundi laban kay Greg. Bakit napakabilis ng lahat? Isang relo lamang at sapat na iyon upang ipaaresto ang sariling anak? O matagal na ba itong nakaplano? Doon nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso. Tunog, relo, galit. Sa likod ng kurtina, tahimik na nakamasid si Aldrin. May kakaibang ngiti sa labi, para bang alam na niya ang susunod na eksena. Doon napagtanto ni Paulo. Hindi ito aksidente. Ito'y plano. Perpekto, tiyak, walang pagkakamali. Isang bitag at si Edward ang target. Ngunit bakit? Kung paghihiganti ang layunin, bakit si Edward ang isasakripisyo? O may mas malalim pa ba kaysa paghihiganti? Samantala, sa isang madilim na silid, hinarap ni Regina si Greg. Wala nang luha, wala nang pakiusap. Pagod na siya. Sa malamig na tinig, nagtanong siya. Hanggang kailan ka kakapit sa kasinungalingang ito? Ngunit hindi na nakikinig si Greg. Para sa kanya, malinaw ang lahat. Ang kanyang nakita, ang kanyang pinaniwalaan, at higit sa lahat, ang sugat ng pagtataksil na kanyang nadama. Hindi ako nagkakamali, mariin niyang sagot. At dito naging malinaw, hindi na ito tungkol sa katotohanan, kundi tungkol sa pagmamataas, tungkol sa sugat na ayaw niyang paghilumin. Isang lalaking mas pipiliing wasakin ang lahat kaysa aminin ang sariling pagkakamali. Ngunit habang lumalala ang tunggalian, isang nakatagong katotohanan ang nagsimulang lumitaw. Ang relo. Hindi lang basta relo. Ilang araw bago ang sunog, ito'y nawala. At ang huling pagkakataong nakita ni Edward ito sa kamay ng iba. Hindi sa kanya, kundi kay Aldrin. Mula sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Agad na nagsimulang maghanap ng ebidensya si Paulo, CCTV footage, mga empleyado, bawat galaw. Hakbang-hakbang, lalong luminaw ang katotohanan. Ang sunog na tumupok sa kanilang tahanan ay hindi bunga ng galit ni Edward, kundi plano ni Aldrin. Isang planong hindi lamang para sa paghihiganti, kundi upang lipulin ang buong pamilya Campo. Ang unang hakbang, sirain ang pundasyon, ang tiwala, at ang dugo. At ang pinakamabisang paraan ay pagbanggain ang ama at anak sa bitag ng kasinungalingan. Ngunit habang papalapit sila sa katotohanan, lalo ring lumalaki ang panganib. Sapagkat si Aldrin ay hindi lamang galit. Siya ay handang patayin ang mismong katotohanan para lamang manatiling buhay ang kanyang paghihiganti. At dumating ang bagong yugto. Isang mamahaling relo, isang sunog, at unti-unting pinagbubuo ng mga tao ang mga piraso ng katotohanan. Bago pa makahinga ang lahat, sumabog ang katotohanan. Ikaw ang nagsunog. Katahimikan. Sa kapagsabog, nabunot ang maskara ng isang halimaw. Dito gumuho ang lahat, sapagkat hindi na lamang ito pagtataksil, kundi krimen, pagkawasak, at paghihiganti. At ang pinakamasakit, isang ama ang kayang ipadala ang sariling anak sa kulungan dahil lamang ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Magpasalamat ka, hindi pa kita tinatapos. Ang huling linyang iyon ay nagpalamig sa hangin, sapagkat hudyat ito ng mas madilim pang darating. Sa sandaling iyon, wala ng pamilya, wala ng pagmamahal. Ang natira ay galit, trauma, at desperadong pagtatangkang manalo, kahit kapalit ay dugo ng anak. Kaya't makapangyarihan ang kabanatang ito, hindi dahil sa sigawan o rebelasyon lamang, kundi dahil ipinapakita nito kung paanong ang pagmamataas, pagtataksil,
At galit ay kayang wasakin ang isang pamilya hanggang ang mga anak mismo ang magbayad ng presyo. At ngayon, nananatiling nakabiti ng tanong, kapag nalaman ni Edward ang buong katotohanan, kaya ba niyang patawarin ang kanyang pamilya? Minahal ba talaga siya ni Greg o galit lamang ang laman ng kanyang puso? At kung ikaw si Ashley, lalaban ka pa ba kung ang iyong kinabukasan ay unti-unting nawawala? Tahimik ang pasilyo ng ospital, ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito'y katahimikan na anumang oras ay maaaring sumabog. Bawat hakbang, bawat pagbukas ng pinto ay tila nagdadala ng panibagong problema. Matapos mabunyag ang matinding katotohanan tungkol kay Edward, lahat ay hirap huminga. Ngunit sa kabilang panig ng kwento, unti-unting gumuho si Ashley. Sa kanyang silid sa ospital, nakatitig siya sa bintana, tahimik, walang reklamo. At ang katahimikan na iyon ang pinakanakakatakot, sapagkat minsan kapag tumigil na ang luha, ibig sabihin tapos na ang lahat sa loob. Hawak ang kumot, pilit niyang igalaw ang kanyang mga paa, umaasang tutugon. Ngunit wala. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi dramatiko, hindi pinalabis, tunay na takot, ang uri na dahan-dahang pumapatay sa tiwala sa sarili. Sa labas ng pinto, nakatayo si Sander. Alam niyang anuman ang sabihin niya ay hindi sapat upang maibsan ang sakit ni Ashley. Gayunpaman, pumasok siya, nagdala ng pagkain, pinilit ngumiti, sinubukang pag-aani ng hangin. Ngunit hindi na nangumiti si Ashley. Sa pagod na tinig, sinabi niya, "Pagod na ako, Sander. Paano kung hindi na ako muling makalakad?" Napakabigat ng tanong na iyon, kaya't pati si Sander ay natigilan. Sapagkat walang sino man ang may sagot. Minsan, ang pinakamahirap na anyo ng pagmamahal ay hindi ang paglaban, kundi ang pananatili sa tabi ng isang taong unti-unting nawawala ng pag-asa. Samantala, tuluyang gumuho si Edward. Mag-isa sa parking lot, sigarilyo sa kamay, nakatitig sa kawalan. Sa unang pagkakataon, sinimulan niyang pagdugtong-dugtungin ang lahat. Ang galit ni Greg, ang lamig, ang titig na tila nagsasabing ang mismong kapanganakan ni Edward ay isang pagkakamali. Marami kang hindi alam. Paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip ang pariralang iyon. Habang mas iniisip niya, mas lumalalim ang hinala. Lahat ay may tinatago, pati ang kanyang ina. At dito nagsimula ang panganib. Sapagkat kapag desperado ang isang tao na itago ang katotohanan, mas nagiging desperado si Edward na ilantad ito. Hindi tumigil ang galit ni Greg. Naglalakad siya sa loob ng mansyon, para bang nawala na ang kontrol sa kanyang buhay. Wasak ang kanyang pagmamataas, sirang pamilya, at higit sa lahat, gumuho ang perpektong imahe na matagal niyang binantayan. Para sa isang tulad niya, ang pinakamalaking takot ay hindi pagkatalo, kundi kahihiyan. Kaya't nang muling bumalik sa kanyang alaala ang pangalan ni Walter Belmonte, muling sumiklab ang lahat ng galit. Niloko nila ako. Paulit-ulit niyang binubulong. Ngunit ang nakakatakot, hindi na siya naghahanap ng katotohanan. Ang nais na lamang niya ay manakit. At kapag ang isang tao ay bulag na sa galit, ang unang bumabagsak ay ang sariling pamilya. Lumalalim ang tensyon sa loob ng mansyon. At sa katahimikan, isang mas malaking unos ang isinilang. Naging balisa si Mar, sapagkat alam niyang ang katahimikan na ito ay hindi na normal. Alam ni Mar na habang mas tinatago nila, mas lalalala ang lahat. Ngunit paano niya sasabihin sa isang anak na ang buong buhay niya ay itinayo sa kasinungalingan? Paano niya ipapaliwanag na ang lalaking kinapuotan niya sa buong buhay ay siya palang tunay na ama? At ang pinakamasakit, paano niya aaminin na ang kanyang ina ay itinago ang katotohanang ito sa loob ng maraming taon? Binasag ng pagkakasala si Mar mula sa loob, at sa sandaling iyon, tahimik na nakamasid si Wahid. Dito, lalo pang dumilim ang kwento. Sapagkat kahit sa gitna ng kaguluhan ng pamilya,
Nagliliyab ang mga mata ni Wahid sa ibang apoy. Para bang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataon upang maghiganti. Nang sa wakas, ay hinarap niya ang babaeng sinisisi niya sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Nagbago ang atmosfera. Akala ko magkaibigan tayo. Malamig, kontroladong mga salita, mas nakakatakot kaysa sigaw. Unti-unting nabunyag ang sakit ng kanyang ina, ang sirang pamilya, at ang batang lumaking walang ama. Doon naging malinaw. Hindi ito aksidente. Hindi ito aksidente. Ang kanyang paghihiganti ay planado. Itinayo sa loob ng maraming taon ng paghahanda. At saka naunawaan, habang abala ang pamilya ni Greg sa pagkawasak ng sarili, may iba nang naghuhukay ng kanilang libingan. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ang pinakamasakit na katotohanan ay lahat ay may sariling dilim na itinatago. Si Greg, nilalamon ng pagmamataas. Si Mar, nilalamon ng pagkakasala. Si Edward, nilalamon ng paghahanap ng katotohanan. Si Ashley, nilalamon ng takot. Si Wahid, nilalamon ng paghihiganti. Habang lumalalim ang gabi, bawat eksena ay lalong bumibigat, dinudurog ang hininga ng lahat. At dumating ang eksenang tumatagos sa puso. Bumalik si Edward sa silid ni Ashley sa ospital. Pareho silang tahimik. Walang drama, walang musika, tanging kanilang mga titig. At saka bumulong si Ashley. Paano kung tayo ang nagbabayad para sa mga kasalanan nila? Isang linya na kasing talim ng katotohanan. Sapagkat habang abala ang mga nakatatanda sa kasinungalingan, pagtataksil, at paghihiganti, ang mga anak ang siyang nagdadala ng lahat ng sakit. Sa unang pagkakataon, napagtanto ni Edward na hindi siya nag-iisa. Si Ashley man ay gumuho na. Kaya't kahit sa kanyang pagkawasak, ngumiti siya kay Ashley. Isang pilit na ngiti na nagtatago ng luha, ngunit tumatangging manakit ng iba. At least hindi tayo katulad nila. Tahimik ngunit mabigat. At doon nagtapos ang gabi. Hindi sa sigawan, hindi sa banggaan, kundi sa katahimikan ng dalawang sirang kaluluwa. Desperadong naghahanap ng dahilan upang muling umasa. Ngunit, ipinahihiwatig ng landas ng kwento na may mas madilim pang darating. Kapag nalaman ni Edward ang buong katotohanan, sino ang una niyang tatalikuran? May natitira pa bang konsensya si Greg o tuluyan na siyang nilamon ng galit? At si Wahid, hanggang saan siya dadalhin ng kanyang pagkawasak kung paghihiganti lamang ang kanyang pinanghahawakan? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.